Paalab na pagbati Pilipinas. Maraming usapin ang binuksan itong walang tigil na iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. Isa na dyan ay ang iba't ibang paraan para magkamal ng limpak-limpak na yaman ang mga nasa kapangyarihan at ang mga kaibigan nito. Halimbawa nito ay ang pagpapabor ng gobyerno sa malalaking negosyante, gaya ng pag-award sa kanila ng iba't ibang kontrata for government projects, o di kaya yung payagan silang gamitin, ma-exploit ang likas na yaman ng bansa. Minsan, ang tawag dito sa mga dambuhalang negosyante ay crony. Gusto dito sabihin, sila ay nakikinabang dahil sa mahigpit na koneksyon, friendship nila sa mga tao sa pamahalaan. According sa Suki, itong consumers group, ay maraming malalaking negosyante ngayon. Oligarchs ang tawag rin nila. Pwedeng maturing na crony, aboitis, bilyar, rason, pangilinan, at kung sino-sino pang mga grupo. Pero wala raw mas matampok sa pagiging crony sa panahong Marcos Sr. at Marcos Jr., kundi ang San Miguel Corporation, na ang hepe ay si Ramon Ang. Ako si Inday Espina Varona. Sa Alab Special na ito, susuriin natin kung paano nagpapalaki ng tubo dahil sa kanilang pakikipagsabwatan sa gobyerno at kung paano sa ganitong sistema ay lalong nakakamkam ang yaman ng bayan at lalong napupulubi ang taong bayan. Bihira raw yung korporasyon na lumalaki na walang koneksyon sa gobyerno. Sa Pilipinas, wala nang mas malinaw pa na halimbawa sa kaso ng San Miguel Corporation. Simula pa kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr., balikan natin kaya ang kasaysayan nitong malaking korporasyon. San Miguel ang tawag. Pakinggan natin kung paano ito lumago at kung paano hanggang ngayon ay lalong lumalawak ang kanyang kapangyarihan. Ito, manood kayo ng aming report. Hinagisan ng putik ng grupo ng environmentalists at consumers ang opisina ng San Miguel Corporation nang magprotesta sila rito kamakailan. Simboloan nila ito ng galit ng iba't ibang sektor sa humahabang listahan ng pinsalang hatid ng kumpanya. Dahil sa sabwatan ng mga korap ni Bongbong Marcos at Ramon Ang na negosyante, lahat ng mga serbisyong dapat ay publiko, dapat maayos na natatanggap nating lahat dahil tayo ay bahagi na nagbabayad ng buwis, ay napupunta lamang sa kamay ng isang negosyante. Kung may mga paboritong araw na paboran na kumpanya ang Administrasyong Marcos, pareho sa ilalim ni Ferdinand Sr. at ngayon kay Bongbong, tila isa na rito ang San Miguel ayon sa mga grupo. Sa katunayan, sabi ni dating anak pawis Representative Rafael Mariano, ang kasaysayan ng San Miguel ay nakakabit sa pag-iral ng kroniyismo sa bansa. Ang crony ay nakikinabang kung sino ang nakaupo at political nila yun kung sino nakaupong paksyon, panahon man ng diktador na si Marcos Sr. yan, Bongbong Marcos Jr. ngayon, ay nabibilang sila doon sa mga mapagsamantala na uri. Kilalang crony ni Marcos Sr. ang dating presidente ng San Miguel na si Eduardo Danding Cojuangco. Noong 1975, naglabas si Marcos ng maraming kautusan gaya ng Presidential Decree No. 755. Binigyan nito ng kapangyarihan si Cojuangco at iba pang crony para gamitin ang Coco Levy Funds. Ano ba ang Coco Levy Funds? Ito ang bilyon-bilyong pisong pondo na kinolekta mula sa buwis ng maliliit na magniniyog mula 1972 hanggang 1983. Para dapat sa pagpapaunlad ng coconut industry ang pondong ito. Pero sa halip, ginamit ito ng mga crony ni Marcos para makabili ng mga napupusuan nilang negosyo. Isa na rito ang San Miguel, isang food, beverage, and packaging company noon. Ginamit ni Cojuangco ang Coco Levy Funds para mabili ang majority shares at makontrol ang kumpanya.
Ginawa niya ito sa gitna ng pagigiit ng mga magniniyog na ibalik sa kanila ang COCO levy funds. Masasabi nating malaki, kundi man talagang nangunguna sa kalakhan ng asset, no, ng SMC ay mula doon sa pondo ng COCO levy. Pinagpasasaan nila Danding Cojuangco at patuloy pinagpapasasaan ng San Miguel Corporation ngayon sa pamumuno ni Ramon Esang. So kaya historically, dapat lang ipagpatuloy yung makauring pakikibaka ng ating maliliit na mga magninyog, magsasaka at manggagambak at bukid sa niyugan para ganap na maibalik at mapakinabangan nila yung pondo na piniga mula sa kanilang pawis at tugo. Hindi lang kilala bilang crony si Cojuangco, kundi isa ring burokrata kapitalista. Tumakbo siya noong 1960s bilang kongresista pero natalo. Noong 1970s, naging bahagi naman si Cojuangco ng tinatawag na Rolex 12. Isang grupo ito ng military at police officials at mga politiko na naging katuwang ni Marcos sa pagpaplano at pagpapatupad ng martial law. At noong 1992, itinatag ni Cojuangco ang partidong Nationalist People's Coalition o NPC at tumakbo bilang presidente ng Pilipinas pero natalo kay Fidel V. Ramos. Patuloy na ginamit ni Cojuangco ang impluwensya niya sa politika at pinondohan ng mga pinapatakbong kandidato gaya ni Joseph Estrada at iba pa. Sa pamamagitan ng koneksyon nito sa mga administrasyon, tuloy-tuloy na lumaki ang San Miguel at nakapag-expand pa nga sa iba pang mga sektor. Bago pumanaw sa sakit na cancer, siniguro ni Cojuangco na papalit sa kanya bilang chairman ng San Miguel ang kanyang kanang kamay na si Ramon Ang. Patuloy pang nakapagsasamantala, no, ang San Miguel Corporation. Sa pamagitan naman ngayon, makikita natin malalaking mga proyektong infrastruktura, yung privatisasyon, halimbawa, ng mga pampublikong mga serbisyo tulad ng NAIA Airport. Ibig sabihin, dahil hindi nababasag yung kapangyarihan at pagsasamantala ng malalaking mga, sabihin natin, cronies, yung mga oligarchs, di ba? And then, political dynasty. Ngayon, isang higanting korporasyon ang San Miguel na may negosyo sa energy sector, oil industry, mining, infrastructure, at iba pa. Ika-4 na pinakamayamang individual si Ramon Ang sa buong bansa habang nakalista pa rin ang San Miguel sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nananatiling isa sa pinakamahirap na sektor ang maliliit na magniniyog. Nananawagan pa rin silang ibalik ang pondo na ninakaw mula sa kanila, ang pondo na ginamit para yumaman pang lalo ang kilalang crony ng Marcos administration na nasa likod ng San Miguel Corporation. Ito si Kelsey Hadjirul, nag-uulat para sa Alab. Maraming komunidad na ang pinalayas para lamang magawa yung development projects ng San Miguel Corporation. Isa na rito ang tinatawag nating New Manila International Airport. Sa Bulacan ito, dahilan ng pagtambak ng lupa sa dagat at ang pagpapalayas ng libu-libong residente mula sa kanilang tirahan. Tingnan natin ang aming report. Sa kasaysayan ng San Miguel Corporation, marami nang naiulat na pagpapalaya sa mga komunidad para bigyang daan ang kanilang mga proyekto. Ilan ang mga residente sa Bugsok Island sa Palawan sa pinakaapektado ng operasyon ng kumpanya. Noong 1974, panahon pa lang ng diktadoryang Marcos, pinapalayas na sa isla ang mga katutubong Mulbog at Cagayanin. Ito ay matapos i-award ni Ferdinand Marcos Sr. ang higit 10,000 ektaryang lupa ng mga katutubo sa Bugsok at Pandanan Islands kay Danding Cojuangco, dating CEO ng San Miguel Corporation. Bago pa dumating ang Cojuangco, ang kumpanya ni Danding Cojuangco, 1960s, may mga tao nang nakatira dito. Nandiyan na yung mga katutubong Palawan, katutubong Cagayanin at Mulbog sa tatlong isla na yan. Ang Bugsok Island mismo ay kinukup ni Danding Cojuangco nung panahon ng martial law at ito ay sa pilitang pinalis ang mga tao doon, mga katutubong nakatira doon at ginawang nursery ng Coco Levy. Makalipas ang 5 dekada,
Sa ilalim naman ng Administrasyong Marcos Jr., naulat na pinapalayas pa rin ng San Miguel ang mga residente sa isla. Ngayon, para naman sa 5,500 hektarya na ecotourism project ng subsidiary nito na Brick3 Properties. Para kay Lynn Fabila, katatubong mulbog ng Sitio Mariahangin sa Bugsok Island, malaking perwisyo ang dala ng San Miguel sa kanilang pamumuhay. Hindi po maganda ang namin paghanap buhay ng mula dumating po yung gustong angkinin ng isla namin. Kasi po palagi po kami kinakabahan, lalo na po sa gabi. Sige po kami ka-duty para lang po mabantayan sila na hindi po makapasok naman ulit. Kasama si Lynn sa halos 300 residente ng Sitio Mariahangin na kinasuhan ng illegal squatting kamakailan. Pati po yung mga tao na namatay, kinasuhan po nila. Isa po sa anak ko na kinasuhan, 3 taon na po sa namatay, kinasuhan pa rin po. Maliban sa ecotourism projects, mahaba ang listahan ng infrastructure projects ng San Miguel. Isa na rito ang MRT-7, isang public-private partnership project na layunin daw padaliin ang biyahe mula sa San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Quezon City. Pero ayon kay Nanoy Rafael ng Paracommuters Network, ginagamit lang itong dahilan ng San Miguel para sa sarili nitong interes. Itong mga big ticket infrastructure projects, alam naman natin no, na tubo lang talaga yung habol dito mula doon sa pagpapatayo mismo ng proyekto na tumutubo yung mga infrastructure companies ni Ramon Ang, for example, at yung tubo doon sa pagkatapos maitayo ito sa matataas na tolls, matataas na fees at iba pa. Sinasabi na itong MRT-7 ay para sa kapakanan ng mga commuter. Pero yung mga nasasagasaan din nilang mga komunidad, kung nasaan nandun yung mga manggagawa, komunidad ng mga maralita, komunidad ng mga magsasaka, ay mga commuter din naman. Ang solusyon naman talaga dyan ay mag-participate talaga. Bigyan ng puwang yung mismong mga komunidad at yung mismong mga mananakay, pati yung mga transport workers, doon sa pagbuo ng plano sa transportasyon. So kung hindi sila kalahok dito sa proyekto ng pag-unlad na to, matatawag pa ba natin talaga yung pag-unlad? Isa sa mga umiinda sa proyekto ang mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan. Anila, hindi na nga sila direktang makikinabang, isa pa sila sa pinakamapipinsala sa ganitong klase ng proyekto. Kapag na-develop yung MRT-7, hindi naman namin pwede isakay yung mga paninda naming produkto eh. Yung itatayong mga project, halimbawa yung MRT-7, utang kasi yan eh. Tayo ang nangutang pero sila ang sila ang kikita. Pinagkakitaan na yung mamamayan, pinapalayas pa sa kanilang paninirahan at saka lupang sinasaka. Sabi ng grupo, posible rin mapalayas ang mga magsasaka sa kanilang sakahan dahil sa mga itatayong establishments na kaakibat daw ng pagtatayo ng MRT-7. Yung dala na development ng MRT-7, kasi may kasunod dyan na development ng mga commercial, residential, at iba pang mga gamit. Magkakaroon ng land conversion, i-convert yung lupang agricultural patungo sa ibang gamit. Ang mga pangunahing developer dito sa ngayon sa San Jose del Monte, diyan yung Aranita, Ayala, Rason, si Lusutan, at saka yung SMC. Kaya sa kanilang paghati-hati ng mga lupang agricultural dito, siyempre ang talo, lagi ang mga magsasaka. Pinapakita ng karanasan ng mga komunidad sa Palawan at Bulacan na nasa kasaysayan ng mga Marcos ang pagpabor sa San Miguel. Hanggang ngayon, pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga komunidad ang hatid ng mga proyekto ng kumpanya. Kaya giit ng mga katatubo sa Palawan at magsasaka sa Bulacan, taong bayan dapat ang namamahala sa mga lupain para tunay na maabot ang pag-unlad. Tigilan na po nila kami, ibigay na lang po nila sa amin ang aming isla kasi kahit ano po gawin nila, dyan po kami nabubuhay at dyan din po kami mamamatay. Hindi po kami aalis ng isla, lalaban po kami. Ang alternatibo talaga sa malawakang land conversion at saka yung land grabbing ay yung aktibong paglaban ng mga magsasaka mismo at ng mamamayan. Makakalaban lang naman kapag mulat sila sa kanilang mga karapatan, organisado at sama-samang pagkilos. Ito si Dominic Gutoma ng Bulatlat, kasama si Adrian Puse ng Alter Media, nag-uulat para sa ALAP. Mahaba na ang listahan ng mga proyekto ng San Miguel Corporation na di umano'y sumusira sa kalikasan.
Ilan lang dito ang pagmimina, ang reclamation, at ang pagtayo ng coal-fired power plants. Ito ang aming report. Reklamasyon, oil spill, pagmimina. Ilan lang ang mga ito sa mga kasalanan ng San Miguel Corporation sa kalikasan at sa maraming komunidad sa bansa. Buhay at kabuhayan ang kapalit sa tuwing sinisira ang karagatan, bukirin at kagubatan para sa mga proyekto at negosyo ng San Miguel. Pero sa kabila nito, ayon sa environmental groups, nagpapatuloy ang operasyon ng kumpanya at tila laging nakakalusot mula sa pananagutan. Malaki na ang pinagbago ng barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan. Ang dating mga bakawan at kabahayan, malawak na tambak na ng lupa. Dito itinatayo ang New Manila International Airport ng San Miguel Corporation. Direktang apektado ng proyekto ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Bulacan. Nung bago tambakan ng lupa dito, ang kinikita namin ay libo-libo sa aming jakos, may panti kami, meron kaming sudsod, meron kaming... Sa madalit sabi, puro isda yun. Nawalan lahat yun ngayon. Kasi 5 years na kaming hindi nangingisda ngayon kasi wala na talagang mahuli. At nakita namin yung sanhi nito kasi wala nang itlugan ng isda. Pinatay lahat ang bakawan dito, yung mga mangrove. San Miguel Aero City Incorporated ang may hawak ng proyekto. Noong 2020, ipinasa ang Republic Act 11506 sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang nagbigay sa kumpanya ng 50-year franchise para sa pagtatayo ng New Manila International Airport. Sa ilalim ng batas, hindi rin sila pagbabayarin ng buwis sa loob ng 10 taon na ginagawa ang paliparan. Paliwanag ng environmental group na Kalikasan, sa ganitong paraan mismo napapadulas ang mga mapanirang proyekto ng San Miguel. Kung titingnan natin, lumawak na rin yung political power ni Ramon Ang. Alam naman natin, yung San Miguel Corporation, dating hawak ni Danding Cuangco, na kilalang crony ni Marcos Sr. Sa paglaon ng panahon, ngayon nga, meron tong sariling political party. Marami sa mga senador at kongresista ang nakapaloob doon. Kaya doon siya nagkakaroon ng political power para mas madaling maaprubahan at maging batas pa nga yung kanyang mga proyekto. Kakabit ng itinatayong airport sa Bulacan ang 650 hectares na Navotas Bay Coastal Reclamation Project ng Argon Bay Construction, isa ring subsidiary ng San Miguel Corporation. Bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng business district sa lungsod at expressway papuntang New Manila International Airport. Pero ang kapalit nito, pagkasira ng mga tahungan sa Navotas. Kaming mga naghahanap buhay na mumuhunan na maliit sa tingin pero malaki ang puhunan namin. Na ginanon-ganon na lang kami, basta-basta, na sasabihin na ang hanap buhay namin illegal. Pero ang totoo, naghahanap buhay kami ng marangal. Maayos na hanap buhay na ginanon kami, biglang nirugmok. Bukod sa nawalan ng kabuhayan ang mga magtatahong sa Navotas, nawalan din ng proteksyon sa bagyo ang mga nakatira sa tabing dagat. Nagsisilbi raw kasing pambasag sa malalaking alon ang fishing structures bago ipagiba ang mga ito. Nung hindi pa tinanggal ang kabuhayan namin na tahungan, kapag may bagyo, malakas man pero hindi kami inabot ng kagaya ng bagyong Owan na sobra. Ang agos ng tubig galing sa dagat, kung alanganin ang lakad mo, matatangay ka. Sobra pa sa lakas ng bagyo ang hirap ng naranasan din namin. Abot hanggang Cavite ang malawakang reclamation project sa Manila Bay. Sa bayan ng Tanza, nagkaroon din ng dredging operation na ipinatigil kalaunan. San Miguel Corporation din ang naiulat na nasa likod nito. Gaya ng sa Bulacan at Navotas, mga mangingisda at komunidad na malapit sa tabing dagat ang napipinsala. Pansin ng mga residente ang pagtaas ng tubig dahil sa dredging operations. Dati-dati, ang dagat, di siya nagtutubig ng ganyan. Malayo ang buhangin, kumbaga nga magpupursige ka ngayon na makapag, pa ng bahay, makapagpaganda. Pero hindi ko alam na yung naguhukay pala dyan, nagdredging, yun pala ang umpisa nung aming ikasasira ng bahay. Hindi na bumalik sa dati yung tubig, yung buhangin. Hindi lang epekto ng dredging at reklamasyon ang kinakaharap ng mga residente sa lugar. Noong July 2024, lumubog ang MT Terra Nova sa karagatan ng Bataan. Daladala ng barko ang 1.4 million liters ng industrial fuel oil.
Naglayag ang MT Terra Nova sa utos ng SL Harbor Bulk Terminal Corporation, isang subsidiary ng San Miguel Shipping and Lightridge Corporation na nasa ilalim din ng San Miguel Corporation. Umabot ang oil spill hanggang sa baybayin ng Cavite at kabilang ang fishing community sa Tanza sa lubhang na apektuhan nito. Mahirap din dito, simula nung nag-ukay. Tapos dinagdagan pa nung soil spill, sama-sama ng lahat. Malaki epekto dito noon, gawa yung dito di kami nakamalakaya. Pagbibinta namin, mura na. Amoy daw, amoy langis. May nakakabili daw na parang nasa mangti ang gawa sa amoy ng langis. Kaya tiyaga-tiyaga na nila lumaot kahit mura. Pati sa pag-operate ng coal-fired power plants at pagmimina ng coal, sangkot din ang San Miguel Corporation. Ito ang itinuturong nagpalawak ng coal mining operations sa Lake Cebu, South Cotabato. Noong 2010, binili ng San Miguel ang mga kumpanyang may coal mining contract sa lugar na kalaunan ay binenta na rin daw. Pero ayon sa mga grupo gaya ng Kalikasan, hindi ibig sabihin nito na absuelto ang San Miguel sa pananagutan. Isa siyang kapitalista na ang interest talaga ay tumubo. Hindi lang tumubo ng malaki, kundi magkaroon ng super tubo. Lagi niyang nasa isip, umangat yung negosyo niya, lumawak yung negosyo niya. Paano ba lalawak yung negosyo niya? Sa pamamagitan ng pagpapalayas sa komunidad, pagsira sa kalikasan. Tumanda na nga si Ramon ang dyan sa ginagawa niya at lumawak nga yung kanilang negosyo. Tubo, kapalit ng pagkasira ng kalikasan, komunidad at kabuhayan. Ang gusto namin, yung makaahong kami dito, maliit lang naman ang pangarap namin Yung ang mga anak namin makapaglaro ng maayos, lalaki ng maayos. Simpleng pamumuhay lang ang kailangan namin. Lagi tayong binabalaan na kung hindi natin iingatan ng mundo, dilubyo ang aabutin natin. Pero tanong ng environmental groups, paano kung ang mga dambuhalang korporasyon gaya ng San Miguel ang nangunguna sa pandarambong ng ating kalikasan? Sa bawat sakunang sumasalanta sa Pilipinas, lumilinaw na kailangan may magbago. Kailangang itigil ang sistemang pumapayag na pagkakitaan ng iilan ng ating likas na yaman at makatakas sa pananagutan ang mga korporasyong sumisira sa ating kalikasan. Malaki at mahirap man ang laban kontra sa mga malalaking korporasyon, tumitindig ang mga komunidad para harapin ang hamon. Ito si Neil Eco kasama ang Pinoy Media Center at Pinoy Weekly. Nag-uulat para sa Alab. Kalsada, airport, sari-saring public utilities, ilan lang ito sa mga negosyong hawak na ngayon ng malaking korporasyon gaya ng San Miguel. Sabi ng consumer groups, ang problema ay lalong tumataas ang singil sa mga serbisyo. Imbes na sana ay naging abot kaya sa publiko. Ito ang aming report. Libo-libong pasahero ang tumatapak dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA araw-araw. Higit sa 6,000 rito ay ang OFW o Overseas Filipino Workers. Pero dahil pribadong korporasyon na ang nagpapatakbo sa NAIA, tumataas na ang airport fees na nirereklamo ng OFWs. Kaya nitong December 2, nagprotesta ang mga OFWs at consumer rights groups sa harap ng Korte Suprema. Gusto po namin ay magkaroon po ng TRO, Temporary Restraining Order sa NAIA privatization. Paliwanag ng grupong migrante, mula nang i-turnover ng gobyerno ang Ninoy Aquino International Airport sa new NAIA Infrastructure Corporation ni Ramon Ang, ininda ng mga OFW at iba pang pasahero ang tumataas na airport fees. Sa NAIA, tumaas ng 400 pesos ang terminal fee para sa international flights, habang halos 200 pesos naman sa domestic flights. Dagdag pa ang paglobo ng singil sa take-off at landing fees at renta sa loob ng NAIA. Pinagmamalaki ng San Miguel na nakapag-remit ang new NAIA Infrastructure Corporation ng 57 billion pesos sa pamahalaan sa loob lang ng isang taon. Mas malaki raw kumpara noong nasa kamay pa ito ng gobyerno. Pero, hindi ito ay kinatuwa ng mga OFW. Ang burden po niya na pagkasa sa pribado ng NAIA, kami pong mga OFWs, sambayan ng Pilipino at pamilya. Tataas po yung mga bilihin para sa kanila, yung air ticket. Sa halip ng pera na yon ay iiwan sa pamilya. Ang mangyayari
mangyayari po, ibabayad dyan sa privatization na yan. Paliwanag ng grupong Ibon, matagal nang umiiral ang patakaran ng pribatisasyon ng assets, facilities, services at natural resources na publiko dapat ang nakikinabang. Siyempre, naaapektuhan yung mamamayan kasi yung mga sektor na yan ay importante sana para hindi lang bigyan sila ng serbisyo, kundi bigyan sila ng mas matinong ekonomiya. Pero sa nagdaang mahabang panahon, yung Pilipinas, sinuko na niya sa pribadong sektor. Bago ang NAIA, kontrolado na rin ng San Miguel ang malaking shares ng Petron. Dati itong kontrolado ng pamahalaan. Naging pribado ito noong 1994 nang mapunta sa Saudi Aramco ang 40% ng stocks nito. Taong 2009 naman na maging bahagi ng San Miguel ang Petron. Mistulang monopolyo o may labis na kontrol ng araw ang San Miguel sa industriya ng transportasyon, mula gas hanggang kalsada at kahit mga paliparan. Kaya nadidiktahan nito ang singil sa mga asset at serbisyo na dapat gobyerno ang namamahala ayon sa grupong Ibon. Ano kaya ang tingin dito ng publiko? Napiktuhan mo mga driver. Sa pagpipitan na taas na niya, taas na tayo. Baba. Unang-una bilang sa gasolina, may buos-us lagi sila o listabos, musaka man po sila 2-3 pesos kada ingon musaka. Kaming mga pobre, mga ultimo ang unang apektuhan tungod sa kapait sa amo ang sitwasyon ng panahon na. Sa mga sigaw ng arason ng mahal ng mga panalitan nila sa tuwa. Siyempre, isang tayo. Sabi ng Ibon, sa mga patakaran gaya ng pribatisasyon, kumikita ang mga korporasyon gaya ng San Miguel. Ito rin daw ang nagbibigay daan para manatili sa pwesto ang mga opisyal na may malalaking negosyo. Malaking pakinabang dyan ng bureaucrat capitalist o yung mga opisyal ng gobyerno na nangungumisyon sa mga proyekto. Kapag inilagay ko ang patakaran na bukas ako at pumasok ang dayuang pamumuhunan at sumali pa yung ating mga lokal, mga oligarchs, ay nagkakaroon ng kumpiyansa, yung business confidence sa gobyerno. At yung kumpiyansa na yon, translated yon sa pananatili sa poder. Binigyan din ng Ibon na napakahalaga ng pampublikong serbisyo para ipaubaya lang sa pribadong korporasyon gaya ng San Miguel. Dapat talaga ay bawiin ng Estado yung mga assets, yung mga services, at yung mga facilities na binigay niya sa private sector para pagkakitaan. Hindi usapin lang yan ng bibilhin ko na lang ulit bilang Estado, kundi usapin ito ng pagbawi sa ngalan ng karapatan, sa ngalan ng pag-unlad, sa ngalan ng seguridad. Ito si Jonah Reyes Vitor kasama si Joseph Gloria, nag-uulat para sa Alam. Kapag pinabura ng pamahalaan ng isang crony, gamit ang kapangyarihan nito, ang nakikinabang ay hindi ang taong bayan, kundi sila ring mayayaman. Ang taong bayan nga ay siyang pumapasan para lang lalong lumaki ang tubo nitong mga crony. Ang taong bayan ang pinapalayas habang nagtatampisaw sa yaman ang mga crony. Ipapatayo ang mga proyekto pero ang mga apektado ay ang mga komunidad. Nawawalan sila ng hanap buhay, nasisira pa ang kalikasan. Ito ang mukha ng korupsyon. Nakalimutan na siguro natin dahil matagal na yung diktadurya ng unang Marcos, di ba? Pero hanggang ngayon, sa administrasyon ng kanyang anak, sila pa rin ang naghahari. Mga crony, kaibigan, paborito ng mga opisyal ng gobyerno. Walang pagbabago, kaya walang humpay pa rin ang laban ng mamamayan. Hanggang sa susunod na special ng Alam Analysis, ako po si Inday SP Navarona.